Marshall Peak, Kabanata 4989. Tumaya tayo. Pagkatapos sabihin ni Yang Kai ang kanyang sasabihin, tumalikod siya para umalis. Nakakailang hakbang pa lang siya nang may sumigaw mula sa likuran. Brat, naglakas loob kang umalis sa pas ng walang pahintulot. Hindi lumingon si Yang Kai at matigas na sinabi. Subukan mo ako. Pagkatapos ay naglakad siya pasulong na may malalaking hakbang. Si Zhong Liang, na nagkukunwaring lumabas, ay hindi na makaupo pa at padabog na lumabas ng bulwagan at huminto sa harap mismo ni Yang Kai. Tumingin sa kanya si Yang Kai na may mapanuksong ekspresyon. Master Army Commander, hindi mo ba iniwan ang Great Pass sa isang misyon? Walang kahihiyang pinanatili ang kanyang ekspresyon, kalmadong sinabi ni Zhong Liang. Kakabalik ko lang. Nagkataon lang. Napatawa si Yang Kai. Nagkataon lang. Dahil nandito ka, kailangan kong humingi ng pahintulot na pamunuan ang aking squad. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, ikinaway ni Zhong Liang ang kanyang kamay. Tinatanggihan ko ito. Pakiramdam na ang kalahati ng kanyang mga salita ay nabara sa kanyang lalamunan, halos iluwan ni Yang Kai ang isang subo ng dugo. Huminga siya ng malalim, walang magawang tumingin kay Zhong Liang, at nagmakaawa. Army Commander, nakipaglaban ako mula pa sa aking kabataan, at nakapatay ng napakarami, nawalan ako ng malay sa kanilang numero. Hindi ako isang mahina at maislan na bulaklak sa greenhouse. Mataray na sagot ni Zhong Liang. Wala itong kinalaman sa iyong lakas o kahinaan. Ang iyong pag-iral ay napakahalaga sa human race at hindi maaaring tretuhin ng walang ingat. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit Yang Boy, sana ay unahin mo ang malaking larawan. Nakabitin ang kanyang ulo, sinabi ni Yang Kai. Kaka-advance ko pa lang sa 7th grade Heaven Opening Realm, at ang mas malaking larawan ng Black Ink Battlefield ay sobrang hindi ko dapat pakialaman. Kaya ko lang gawin ang kaya ko. Nagtaas ng kilay si Zhong Liang at nagutos. Manatili sa inner sanctum. Iyon ang magagawa mo, at ang pinakagusto namin. Matapos sabihin iyon ni Zhong Liang, tumahimik si Yang Kai. Siyempre alam niya kung ano ang iniisip ni Zhong Liang at ng iba pa at naiintindihan niya kung bakit ganoon ang iniisip nila. Kung siya ang nasa kalagayan ni Zhong Liang, hindi rin siya papayag na malagay sa panganib sa pamamagitan ng pag-alis sa pass. Gayunpaman, ang pag-unawa sa kanilang sitwasyon ay isang bagay, ngunit mayroon pa rin siyang sariling pagpipilit at mga plano. Sa isang World Spring, hindi natatakot si Yang Kai na masira ng Black Ink Strength, at mayroon din siyang Purifying Light na maaaring mag-ingat sa mga nakapaligid sa kanya. Kaka-advance pa lang niya sa 7th grade Heaven Opening Realm, at lumakas ng husto ang kanyang lakas, kaya dapat ay malaya siyang nakagalaw sa Black Ink Battlefield. Kung siya ay nakulong sa loob ng Blue Sky Pass, mawawala ang kanyang sigla sa katagalan, na hindi magiging kapakipakinabang sa kanyang paglaki sa hinaharap. Kung gusto niyang patuloy na magsikap para sa mas mataas na taas sa Marshall Dao, ang tanging pagpipilian ay lumabas at lumaban. Ang Black Ink Battlefield ay mayroong higit sa 100 Great Passes at milyon-milyong Masters. Isa lang ako sa kanila. Kaya kung gawin ang magagawa ng iba at pumunta saan man pumunta ang iba. Ayokong makatanggap ng anumang espesyal na pagtrato, at sana ay matupad ninyong lahat ang aking hiling. Si Yang Kai ay mukhang solemna at kinuyam ang kanyang kamao. Napabuntong hininga si Zhong Liang. Hindi na pupunta ang buhay sa paraang gusto mo. Laging may mga tao sa mundong ito na may mga kakayahan na wala sa iba, kaya kailangan nilang pasanin ang mga responsibilidad na hindi kaya ng iba. Sabi mo ayaw mo ng special treatment, pero may kakaiba kang kakayahan kaya imposibleng wala kang espesyal na pagtrato. Sa pakiramdam na hindi siya nagbitiw, nangatuwiran si Yang Kai. Lagi nilang sinasabi na habang tumatanda ang isang tao, lalo silang nagiging matigas ang ulo. Noong una ay hindi ako naniniwala, ngunit nakikita ko kung paano ka kumikilos ngayon, kailangan kong paniwalaan ito. Hindi napigilan ng ilang bantay sa malapit na matawa sa mga salitang iyon. Binigyan ng liwanag ni Zhong Liang. Sup, brat, nagiging walang ingat ka na naman. Pagkatapos, pinandilatan niya ang mga gwardya para tumahimik sila. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Army Commander, bihasa ako sa Dao of Space. Tumanggo si Zhong Liang. Oo, alam ko. Ano ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin ay kung pipilitin kong umalis, hindi mo ako mapipigilan maliban kung i-lock mo ang buong Blue Sky Pass. Kung hindi, madali akong umalis kung gusto ko. Naramdaman ni Zhong Liang ang pagkibot ng kanyang mukha habang umungol. Huwag kalimutan na opisyal kang miyembro ng Blue Sky Pass. Ang pagwawalang bahala sa mga utos ay may parusang batas militar. Ngumuso si Yang Kai, halatang hindi isinasapuso ang kanyang mga salita. Paano ito, Army Commander?
Pastahan tayo. Anong klaseng taya? Kumunot ang noo ni Zhongliang sa kanya. Gamit ang interior ng Blue Sky Pass bilang boundary, kung mahuli mo ako bago masunog ang insenso, mananatili ako, ngunit kung hindi mo kaya, kailangan mong aprubahan ang aking aplikasyon. Paano kung ganoon? Agad namang nagalit si Zhongliang habang nagbibiro. Ganyan ka na ba tiwala sa sarili mo? Alam niya na ang mga bihasa sa Dao of Space ay magaling tumakas, at kung ito ay ang walang limitasyong kawalan sa labas, hindi siya kumpiyansa kung mahuhuli niya si Yang Kai sa loob ng isang insenso. Gayunpaman, sa loob ng Blue Sky Pass bilang hangganan, magiging isang simpleng bagay para sa isang 8th grade master na mahuli ang isang 7th grade junior. Habang ang kanyang mga butas ng ilong ay nakatutok patungo sa langit, si Yang Kai ay tumingin kay Zhongliang ng mayabang. Naglakas loob akong makipagpustahan sa'yo. Ayos lang kung hindi ako tatawa. Kahit na alam ni Zhongliang na sinusubukan siyang guluhin ni Yang Kai, galit pa rin siya at sinabi sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Mabuti, kukunin ko ang taya. Pero brat, kung mahuli kita, hindi ito magiging kasing simple ng pananatili mo sa Blue Sky Pass. Bubugbugin kita ng black and blue hanggang sa humingi ka ng awa. Gamit ang kanyang kamay, si Zhongliang ay nagutos. Magsindi ng isang insenso. Nagmamadaling naglabas ng insenso burner mula sa kanyang miniature universe ang isa sa mga gwardya na nanonood sa saya. Sinulyapan ni Yang Kai ang kalahating tao na matangkad na insenso at insenso burner, at hindi niya maiwasang mapangiti. Army Commander, ang iyong mga pamamaraan ay patuloy na ikinagulat ko. Ang insenso na ito ay higit, mas malaki kaysa sa anumang nakita ko dati. Gaano man kawalanjiya si Zhongliang, hindi niya maiwasang mamula sa sandaling ito. Ang isang normal na stick ng insenso ay medyo mas mahaba kaysa sa haba ng palad, kaya natural na hindi masyadong mahaba ang tagal ng pagsunog nito. Ang higanting insenso na ito ay ilang beses na mas malaki at malamang na masusunog ng hindi bababa sa 5 beses ang haba. Siyempre, hindi ito isang bagay na inihanda ng maaga ni Zhongliang, ito ay isang bagay na ginawa ng gwardya sa kanyang sariling kagustuhan. Bagamat parang nanloloko siya, iyon talaga ang nasa isip ni Zhongliang, kaya sinakal niya ang kanyang kahihiyan at sa halip ay tumawa at nanunuya. Kung sa tingin mo ay hindi nararapat, maaari nating ihinto ang taya at kailangan mong manatili ng masunurin. Sa Inner Sanctum. Kung hindi, malalaman mo ang mga kahihinatnan ng pagsuwi sa aking mga utos. Sa pagtingin sa malaking insenso, alam ni Yang Kai na wala na siyang puwang para umatras sa puntong ito, kaya kinuyam niya ang kanyang kamay at sinabing, magsimula na tayo. Mas tuso pa ang ngiti ni Zhongliang kaysa sa isang sorrow habang itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw. Sindihan mo. Nakuha ng gwardya ang utos at agad na naghanda sa pagsunog ng insenso. Nakangiting tumingin si Zhongliang kay Yang Kai at sinabing, Brat, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo. Maaari ka nang magsimulang tumakbo. Kapag sinindihan na ang insenso, gagawa na ako ng paraan. Habang sinasabi iyon, tumayo siya sa pwesto at nagsimulang mag-inat at lumuwag ang kanyang mga kalamnan. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, tumalikod si Yang Kai at tumakbo. Sa likod ni Zhongliang, sabay-sabay ding sinindihan ang insenso. Sa sandaling napuno ng insenso ang hangin, si Zhongliang ay sumugod sa direksyon ni Yang Kai na parang isang arrow na ibinaril mula sa isang busog. Gusto niyang ibagsak ang mabahong brat na ito sa isang iglap at putulin ang anumang naiisip na umalis sa pass para si Yang Kai ay masunuring manatili sa loob ng Inner Sanctum mula ngayon. Biglang nakaramdam ng krisis si Zhongliang, at nang tumangala siya, nakita niya na si Yang Kai, na dapat ay mabilis na tumakas, ay tumalikod at nakatingin sa kanya na may matinding ngiti. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga kamay ng mataas sa langit, at sa itaas niya ay isang great sun sa paligid na may isang golden crow ay nagkoong rose. Sa ibabaw ng kanyang kabilang kamay ay nagpakita ng kumikinang na full moon. Parehong nagniningning ang araw at buwan. Ang dalawang celestial body ay nagsimulang umikot sa isa't isa, na naglalabas ng masaganang time principles habang pabilis ang kanilang pag-ikot. Sumunod na inangat ni Yang Kai ang kanyang space principles at pinagsama ang dalawang larawan upang lumikha ng bago, misteryosong puwersa. Ang mabilis na umiikot na araw at buwan ay lumaki at hindi nagtagal ay napuno ang larangan ng pangitain ni Zhongliang. Kahit na siya ay isang 8th grade master, hindi niya maiwasang makaramdam ng panginginig sa kanyang gulugad sa sandaling ito. Ang kapangyarihan ng divine ability na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon, at tiyak na hindi ito isang bagay na magagawa ng 7th grade master. Sa ganoong divine ability,
kahit na siya ay nasa tuktok ng 8th grade heaven opening realm, hindi siya makakatakas ng hindi nasaktan kung tatayo lang siya roon at kukuha ng tama mula kay Yang Kai. Hindi inaasahan ni Zhongliang na tatalikod si Yang Kai at sasalakayin siya sa halip na tumakas, kaya nahuli siya ng tuluyan at wala ng oras para umiwas. Bilang karagdagan, sa ilalim ng impluwensya ng kakaibang divine ability ito, ang time and space sa paligid niya ay nasira, at maging ang kanyang mga iniisip at pangunawa ay naging medyo malabo. Ang buong sitwasyong ito ay masyadong walang katotohanan. Si Zhongliang ay gumawa ng agarang desisyon, at sa isang malakas na sigaw, ang kapangyarihan ng isang 8th grade heaven opening realm master ay sumabog. Ang world force ay sumabog mula sa kanyang katawan habang inihagis niya ang kanyang kamao kay Yang Kai. Isang malakas na putok ang narinig, at ang marahas na enerhiya ay lumundag sa buong kalawakan. Ang buong Blue Sky Pass ay nayanig ng shockwave at ang lahat ng tao sa loob ng Inner Sanctum ay labis na nagulat na inakala nilang umaatake ang Black Ink Clan, kaya lahat sila ay lumabas para mag-imbestiga. Biglang napuno ng mga tao ang langit sa itaas ng Blue Sky Pass. Samantala, sa loob ng headquarters ng Eastern Army, tumalon si Ding Yao sa ere matapos mapansin ang paggalaw. Tumingin siya sa paligid at kumunot ang noo nang makita niya si Zhongliang na nakasuspend sa hangin. Gayunpaman, ang kasalukuyang Zhongliang ay mukhang medyo haggard. Bagamat hindi siya nasaktan ng Sun and Moon Divine Will, hindi naging madali para sa kanya na tanggapin ang suntok. Bahagyang umiikot ang kanyang sigla, na naging imposible para sa kanya na mahabol kaagad si Yang Kai. Bukod dito, sa ilalim ng nakakasilaw na pagbagsak mula sa sagupaan, nawala sa kanyang paningin si Yang Kai, at hindi niya alam kung saan siya hahanapin. Nakakunot ang noo, lumipad si Ding Yao at hindi nagtagal ay dumating sa harap ng Western Army's headquarters. Kasama niya sina Liang Yulong at Shen Tumo, na dapat ay nasa labas, ngayon. Nagtipon ang tatlong army commander, at nagmamadaling sinalubong sila ng adjutant ni Zhongliang. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Ding Yao na nakakunot ang noo. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Zhongliang. Sa kanyang pangitain, malinaw na nakita ni Ding Yao ang isang ripple sa void, na sinundan ng makamulto na figure ni Yang Kai na lumilitaw wala pang 100 metro sa likod ni Zhongliang. Hawak ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at marahas na itinutok ito sa likod ni Zhongliang. Nanlaki ang mga mata ni Ding Yao sa pagkilos ni Yang Kai, ngunit nakita rin niya na walang anumang layuning pumatay si Yang Kai. Bukod dito, si Zhongliang ay nasa tuktok ng 8th grade heaven opening realm, kaya kahit na hindi inaasahan at malakas ang spear attack na ito, wala itong magagawa kay Zhongliang. Ang hindi alam ni Ding Yao ay ang mga pandaman ni Zhongliang ay medyo na-scrambled matapos tamaan ng Sun and Moon Divine Will, kaya nang inilunsad ni Yang Kai ang snake attack na ito, hindi niya ito nakita hanggang sa halos magkadikit na ang dulo ng sibat. Kanyang katawan. Noon lang naramdaman ni Zhongliang ang panganib at tumalikod upang maglabas ng suntok. Ang katawan ni Yang Kai ay lumipad palabas na parang isang saranggola ng papel bago bumulusok sa void, na wala sa pagitan ng mga alon habang ang kanyang boses ay nananatili sa hangin. Tulad ng inaasahan ng isang army commander. Ang pinakadakilang paggalang ko sa iyong lakas. Hinawakan siya ni Zhongliang, ngunit napalampas. Ang kanyang mukha na ngayon ay kasing itim ng ilalim ng isang palayok, hindi niya napigil ang umungal. Ikaw na maliit na bastos. Magtago ka ng mabuti at huwag hayaang mahuli kita o isinusumpa kong magiging miserable ang katapusan mo. Siya ang Army Commander ng Western Army, isa sa pinakamahalagang tao sa lahat ng Blue Sky Pass, na nasa ibaba lamang ng Old Ancestor mismo. Ngunit ngayon, siya ay ginagampanan ni Yang Kai, nakakapasok lang sa 7th grade heaven opening realm, sa harap ng lahat. Higit pa rito, 2 talo talaga ang natamo niya dahil paulit-ulit siyang nahuli, na nagpapataas ng kanyang kahihiyan. Nagalit si Zhongliang, ngunit napilitan din siyang aminin na hinangaan niya ang katapangan ni Yang Kai. Hindi lang niya inaasahan na si Yang Kai ay maglakas loob na kumilos ng walang ingat at desidido. Kung ito ay isang ordinaryong 7th grade heaven opening realm master, ang taong iyon ay 2 beses nang namatay ngayon. Marshall Peak, Kabanata 4990. Hindi pa ako nabugbog. Samantala, sa harap ng Western Army's headquarters, ang adjutant ay lumunok at sa wakas ay nagkaroon ng oras upang sagutin ang tanong ni Ding Yao. Matapos malaman ang tungkol sa taya sa pagitan ni Yang Kai at Zhongliang, lumingon si Ding Yao upang tingnan ang higanteng nagninangas na insenso at hindi alam kung tatawa o iiyak. Ang gayong malaking insenso ay maaaring tumagal ng halos 1 oras o mas matagal pa upang ganap na masunog. Ang Blue Sky Pass ay hindi isang maliit na lugar, ngunit kasama ito bilang hangganan,
kahit na si Yang Kai, na sumulong pa lamang sa 7th grade, ay may kanyang space secret techniques, maaaring hindi siya makatakas mula sa palad ni Zongliang. Kaya pala pumayag si Zongliang sa taya. Kung siya iyon, mahihirapan din siyang tumanggi sa ganoong taya. Maaaring ganap na baliwalain ni Zongliang ang provokasyon na ito, ngunit tiyak na hindi makumbinsi si Yang Kai, at magkakaroon lamang ng karagdagang mga pagtatalo. Kaya, mas mabuting kunin ang pagkakataong ito para pigilan si Yang Kai na magkaroon ng ganoong kaisipan at maiwasan ang anumang mga problema sa hinaharap. Gayunpaman, ang kaguluhan ay lumaki ng husto, at ang iba sa Blue Sky Pass ay nagkakagulo sa sandaling ito dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari. Kaya naman naglabas si Ding Yao ng isang serye ng mga utos para kontrolin ang sitwasyon. Maya-maya, bumaba ang mga taong lumulutang sa paligid ng Blue Sky Pass at nanood ng palabas sa gilid. Ito ay hindi isang malaking bagay para sa kanila hanggat hindi ito ang pagsalakay ng Black Ink Clan. Samantala, sa isang lugar sa kanluran ng Blue Sky Pass, nagmamadaling tumatakbo si Yang Kai, na itinutulak ang kanyang space principles sa limitasyon. Gayunpaman, gaano man siya kahirap tumakas, ang isang divine sense ay nakakulong sa kanya mula sa malayo. Si Zongliang iyon. Kung hindi makakahanap si Yang Kai ng paraan para putulin ang divine sense na ito, gaano man kaganda ang kanyang instantaneous movement, hinding-hindi siya makakatakas kay Zongliang. Ngunit sa kanilang pagkakaiba sa lakas, paano niya mapuputol ang divine sense ni Zongliang? Ang mga paulit-ulit na pagtatangka ni Yang Kai ay nabigo upang makamit ang kanyang layunin, kaya kahit na tumakbo siya gamit ang instantaneous movement, si Zongliang ay sumunod malapit sa kanya. Alam ni Yang Kai na ang kanyang dalawang palihim na pag-atake ay ikinagalit ni Zongliang, at determinado na ngayon ang army commander na turuan siya ng isang masakit na leksyon. Ang instantaneous movement ay ang rurok ng mga diskarte sa pagtakas. Mayroong libu-libong secret technique para mapabilis ang isang tao, ngunit wala sa mga ito ang may kukumpara sa instantaneous movement. Di nagtagal, ang figure ni Yang Kai ay makikita sa lahat ng sulok ng Blue Sky Pass, ngunit hindi siya nanatili sa isang lugar ng higit sa 3 paghinga dahil si Zongliang, na parang isang gutom na hayop, ay palaging mainit sa kanyang buntot. Sa isang paghahabol at isang pagtakas, unti-unting lumipas ang oras. Ang insenso sa harap ng Western Army's headquarters ay nasunog na ngayon sa ikatlong bahagi. Si Ding Yao at ang iba pa ay medyo nababalisan na. Noong una, inakala nila na kukunin ni Zongliang si Yang Kai ng mag-isa, ngunit ngayon ay tila hindi ito magiging ganoon kadali. Narinig nilang lahat kung paanong ang Dao of Space ay walang kapantay pagdating sa pagtakas, ngunit ngayon lang nila nalaman kung gaano kahirap makitungo sa isang master na bihasa dito. Ito ay isang magandang bagay na ang insenso na ito ay sinunog ng mas matagal kaysa sa isang normal na insenso. Kung hindi, ang limitasyon sa oras ay naabot na. Kahit na mahuli si Yang Kai sa huli, ito ay magiging isang hangkag na tagumpay para sa kanilang panig. Sa kabilang banda, nang makitang hindi niya nahuli ang nakagagalit na bata pagkaraan ng napakatagal na panahon, nakaramdam ng inis si Zongliang. Inilaan niya na ito ay maging isang mabilis na labanan, ngunit hindi niya inaasahan na hindi lamang ang mga bagay ay hindi mangyayari tulad ng inaasahan niya, ngunit ito ay talagang tumatagal sa kanya upang mahuli ang isang maliit na brat. Bukod dito, kung natalo siya sa taya, ito ay isang kaila-hilakbot na conclusion. Biglang huminto ang katawan ni Zongliang sa hangin. Nang mapansin na iba ang kinikilos ni Zongliang, mabilis na umiwas si Yang Kai, ngunit nanatili ang divine sense na nakalock sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Zongliang, ngunit naisip niya na ang army commander ay gagawa ng isang malaking hakbang, kaya naging alerto siya. Gaya ng inaasahan, isang malakas na pagsabog ng word force ang nagmula sa tagiliran ni Zongliang, na sinundan ng mga alon na nagsimula sa kinalalagyan ni Zongliang at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang bilis ng ripples ay hindi mabilis, ngunit hindi rin ito mabagal. Habang ang mga alon ay dumaan sa himpapawid, ang nakapalibot na espasyo ay unti-unting sumasailalim sa isang kapansin-pansing pagbabago. Isa itong Heaven Silang Earth Lockang technique. Nang makita ni Yang Kai ang eksenang ito mula sa malayo, ang kanyang mukha ay namutla habang siya ay sumigaw sa dalamhati. Army Commander. Walang hiyakang manloloko. Naghahanda si Zongliang na ipalaganap ang kanyang miniature universe at balutin ang buong Blue Sky Pass. Walang alinlangan si Yang Kai na si Zongliang ay may ganoong kakayahan. Pagkatapos ng lahat, si Zongliang ay isang pick na 8th grade master, kaya kapag ang kanyang miniature universe ay naipakita na, madali nitong masakop ang lahat ng Blue Sky Pass. Kung nangyari iyon, ang buong teritoryo ng Blue Sky Pass ay nasa loob ng kanyang miniature universe. Sa panahong iyon,
si Zhong Liang ang magiging master ng espasyong ito, at si Yang Kai ay wala ng paraan para makatakas. Siya ay magiging isang isda sa chopping block, sa walang awang Zhong Liang. Kahit na ito ay isang napakahusay na taktika, ito ay mas katulad ng pagdaraya kaysa sa isang matalinong diskarte. Ipinakita rin nito kung gaano kadeterminado si Zhong Liang na pabagsakin si Yang Kai. Nang marinig ang sigaw ni Yang Kai, hindi namula ang mukha ni Zhong Liang, tumawa lang siya ng masama at sinabing, "Sa labanan, walang daya. Bakit hindi mo subukang sigawan ang Black Ink Clan na hindi sila patas sa labanan at tingnan kung pakakawalan ka nila?" Habang nagsasalita siya, ang hangganan ng kanyang miniature universe ay kumalat sa direksyon ni Yang Kai. Nagmamadaling umatras si Yang Kai, ngunit limitado lang siya sa loob ng Blue Sky Pass, kaya walang mapagtataguan. Nakatingin lang siya sa mga alon na dumaan sa kanyang katawan at bumabalot sa kanya. Biglang naging aswal ang mukha ni Yang Kai. Tumawa ng malakas si Zhong Liang at lumapit kay Yang Kai sa isang iglap. Kalmado niyang tiningnan si Yang Kai habang nasa likod ang kanyang mga kamay. "Kusang loob mo bang aaminin ang pagkatalo, o kailangan ko munang hulihin ka? Hayaan mong linawin ko, kung kusang loob mong aminin ang iyong pagkatalo, maliligtas ka mula sa isang pambubugbog, ngunit kung gagawin mo akong lumapit at kunin ka. Kasalukuyan akong masama ang pakiramdam, kaya natatakot akong hindi ko magawang makontrol ang lakas ko ng husto." Agad na kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin. "Masyado kang bastos, Army Commander, ngunit hindi pa ako nabugbog." Pagkasabi nito, kumislap ang mga kamao ni Yang Kai at nagsimulang pumutok kay Zhong Liang. Nakangiti, naisip ni Zhong Liang na bagaman medyo malakas si Yang Kai, ang gayong pag-atake ay wala sa kanya. Nag-iingat siya sa Sun and Moon Divine Will. Ginamit ito ni Yang Kai bilang palihim na pag-atake, at kung dinala ito ni Yang Kai dito at ngayon, tiyak na mag-iingat siya sa kanya, ngunit ang ganitong uri ng biglaang pag-atake ng suntok ay hindi magdudulot sa kanya ng anumang pinsala. "Masyado kang mayabang. Mukhang hindi ka magsisisi hanggat hindi mo nakikita ang kabaong mo. Mabuti, ipaunawa ko sa iyo ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon." Habang nagsasalita si Zhong Liang, ang palad ng kanyang kamay ay umabot pasulong, na binago ang mundo sa kanilang paligid sa isang tila solidong projection habang siya ay gumagalaw upang makuha si Yang Kai. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Zhong Liang. Ang pag-atake na tila hindi nagbabanta sa kanya ay biglang naramdaman na parang isang mabigat na martilyo na pumutok sa kanyang puso, na yumanig sa kanyang buong miniature universe. "Ha? Ano ba?" Nang sumigaw si Zhong Liang sa dismaya habang ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe ay lubhang nabalisa. Saglit na nagulo ang kanyang lakas at nahihilo ang kanyang ulo. Ang isang Heaven-Opening Realm Master ay hindi madaling ipagkalat ang kanilang miniature universe kapag nakikipaglaban dahil ang kanilang miniature universe ang kanilang pundasyon. Kapag ang kanilang miniature universe ay nasira, sila ay magdurusa ng malubhang kahihinatnan. Ang tanging pagkakataon na pipiliin ng Heaven-Opening Realm Masters na gamitin ang pamamaraang ito ay kapag sila ay talagang desperado. Nang makubkob ni Yang Kai si Zuo Quanhui sa bagong Great Territory, inilatag ni Zuo Quanhui ang kanyang miniature universe sa huling labanan dahil wala siyang ibang pagpipilian. Napilitan din si Zhong Liang na makipagsapalaran ngayon dahil wala siyang pagpipilian. Ngunit mayroon din siyang sariling mga konsiderasyon. Sa pamana ng kanyang miniature universe, ang isang bagong advanced na 7th grade Heaven-Opening Realm Master tulad ni Yang Kai ay hindi dapat gumawa ng kahit ano sa kanya sa maikling pagkakasunod-sunod. Sa madaling salita, hanggat mabilis niya itong ibinaba, hindi dapat magkaroon ng anumang panganib. Paano inaasahan ni Zhong Liang na ang tila ordinaryong suntok ni Yang Kai ay makakayanan ang kanyang miniature universe? Sa sandaling ang kanyang miniature universe ay naging hindi matatag, ang kanyang world force ay tumigil sa pag-agos ng maayos, na naiwan sa kanya na walang pagtatanggol. Si Zhong Liang, na nakasuspine sa gitna ng hangin, ay bumagsak sa lupa. Bagamat nagawa niyang patatagin ang kanyang katawan at bawiin ang kanyang miniature universe sa isang iglap, kahit isang sandali ng kahinaan ay sapat na upang matukoy ang buhay o kamatayan sa labanan sa pagitan ng mga masters. Ang mukha ni Zhong Liang ay biglang naging mas itim kaysa sa ilalim ng isang palayok, dahil nang tumangala siya, si Yang Kai ay nawala ng walang bakas. Ang malala pa, dahil pansamantala siyang natulala, ang kanyang Divine Sense Lock ay naputol. Masama ito. Nang maramdamang naninikip ang kanyang puso, nag-alala si Zhang Liang dahil nagawa lang niyang habulin si Yang Kai dahil ikinulong niya ito gamit ang kanyang Divine Sense. Ngayong nakatakas na si Yang Kai sa lock na ito, paano siya masusubaybayan ni Zhong Liang? Ibinaling ni Zhong Liang ang kanyang ulo patungo sa headquarters ng Western Army,
nakita ni Zongliang na kalahating sunog na ang insenso sa harap ng pinto. Gayun din, si Dingyao at ang iba pa ay tumingin sa kanya na may naiintrigang mga ekspresyon habang nakatayo sa harap ng insenso burner na ikinamula ni Zongliang. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung paano niyanig ni Yang Kai ang kanyang miniature universe. Ang mga tila ordinaryong suntok ay tiyak na hindi kasing simple ng tila. Dapat silang isang uri ng secret technique na ginamit para direktang i-target ang miniature universe. Tama siya. Si Yang Kai ay may secret technique para harapin ang miniature universe. Ang secret technique na iyon ay gumawa ng kababalaghan mula noong una niyang natuklasan ito, at nagbigay ito kay Yang Kai ng kakayahang lumaban sa mga masters sa itaas ng kanyang cultivation realm. Kung nakipagkulitin siya sa kalaban ng sapat na katagalan, matutunton niya ang internal chi ng kalaban pabalik sa kanilang miniature universe, at pagkatapos, gamit ang space principles, maaari niyang direktang bambahin ito. Iyon ang esensya ng kanyang cow punch. Sa orihinal, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Yang Kai na gamitin ang discarding ito dahil sa malawak na agwat sa pagitan niya at ni Zongliang, kaya hindi niya napigilan si Zongliang ng sapat na matagal upang magamit ang cow punch. Gayunpaman, nagkusa si Zongliang na ipalaganap ang kanyang miniature universe, na nagbigay daan kay Yang Kai na laktawan ang buong proseso ng pagsubaybay, kaya agad niyang ginamit ang cow punch. Sa huli, nagawa niyang tamaan si Zongliang at tumakas mula sa kanya. Mayroon pa siyang natitirang lakas upang putulin ang divine sense na nakalock sa kanya. Nang magawa ang lahat ng iyon, si Yang Kai ay parang tigre na bumalik sa kabundukan. Mahirap para kay Zongliang na mahanap siya muli. Sa ilang saglit, ang Blue Sky Pass ay lumipad sa isang kabuluhan. Ang malawak na divine sense ni Zongliang ay dumaan sa buong Blue Sky Pass ngunit wala siyang makitang bakas ni Yang Kai. Tumakbo pa siya sa bawat army headquarters at personal na hinanap ang purifying Black Ink battleships kung sakaling nagtatago si Yang Kai sa kanila. Ngunit nauwi na naman siyang walang dala. Pagkaraan ng ilang sandali, hinanap na niya ang bawat warship sa Blue Sky Pass. Nang makita na ang insenso ay unti-unting umiikli at malapit nang matapos, hindi maiwasan ni Zongliang na makaramdam ng malamig na pawis sa kanyang noo. Binaligtad niya ang buong Blue Sky Pass at hinanap niya kung saan siya maiisip, ngunit wala pa ring palatandaan ng Yang Kai. Saan lang nagtago ang batang ta? Paano kung umalis siya sa Great Pass? Ngunit iyon ay tulad ng pag-amin ng pagkatalo, at hinding-hindi iyon gagawin ni Yang Kai. Habang iniisip niya ito, biglang may naisip si Zongliang at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Sa wakas nalaman din ng tandang iyon. Sa harap ng Western Army's headquarters, inabot ni Dingyao ang kanyang noo. Nang ang miniature universe ni Zongliang ay yumanig ngayon, siya ay natarante at hindi na panatili ang kanyang pagtuon, kaya sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong makatakas. Kahit na walang ideya si Zongliang kung saan nagpunta si Yang Kai, malinaw na nakita ni Dingyao at ng iba pa ang lahat. Gayunpaman, hindi nila lugar na magbigay kay Zongliang ng anumang mga pahiwatig, at hindi rin nila magagawa iyon. Marshall Peak, Kabanata 4991. Walang tutol. Sa gitna ng Blue Sky Pass, mayroong isang mataas na nag-iisang bundok, at sa tuktok ng nag-iisang bundok ay nakatayo ang isang maringal na palasyo. Para sa 10,000 miyembro ng Blue Sky Pass, ang nag-iisang bundok na ito ay parehong restricted area at mental support. Iyon ang lugar kung saan papasok sa retreat ang Old Ancestor, at walang mangiistorbo sa kanya nang hindi ipinatawag. Isang daloy ng liwanag ang Dome Alloy mula sa ibaba at hindi nagtagal ay dumating sa harap ng palasyo. Ang figure na lumapag ay walang iba kundi ang Western Army Commander, Zongliang. Mabilis niyang sinulyapan ang paligid, ngunit nakita lamang niya ang ilang pamilyar na figure na nagbabantay, na walang bakas ni Yang Kai. Wala ba siya rito? Medyo natigilan si Zongliang. Katatapos lang niyang baligtarin ang halos buong Blue Sky Pass ngunit hindi pa rin niya mahanap ang kinaroroonan ni Yang Kai. Ang tanging exception ay ang nag-iisang bundok na ito, na hindi niya nang ahas na sirain dahil hindi ito isang lugar na maaari niyang hanapin ng basta-basta. Kung mayroong anumang lugar na maaaring itago ni Yang Kai, tiyak na dito iyon. Sinong mag-aakala na hindi pa rin niya mahanap ang kinaroroonan ni Yang Kai pagkatapos pumunta dito? Ang sitwasyon ay nagpainit ng kanyang ulo. Kung hindi dito nagtatago si Yang Kai, saan pa kaya siya? Pagkatapos batiin si Senior Brother Sun, na nagbabantay sa front door, tumalikod si Zongliang at aalis na sana. Noon biglang sinabi ni Senior Brother Sun, "Junior Brother, nandito ka ba para hanapin si Yang Kai?" Tumigil si Zongliang at tumango. "Oo," ngumiti si Senior Brother Sun at sinabing, "Kung ganoon nga, maaari kang maghintay dito." Nagtaka si Zongliang. "Ha?
Sinabi ni Senior Brother Sun. Si Yang Kai ay ipinatawag ng Old Ancestor at nasa loob ng silid. Aalis na siya saglit. Nalaglag ang panga ni Zongliang sa balita dahil sa pagkamangha at hindi makapagsalita. Ipinatawag ng Old Ancestor si Yang Kai sa palasyo. Paano niya ipagpapatuloy ang kanyang paghahanap kay Yang Kai? Imposibleng sumugod siya sa loob at mahuli si Yang Kai ngayon. Sa madaling salita, hanggat nagtago si Yang Kai sa loob ng palasyo hanggang sa matapos ang takdang oras, tiyak na matatalo siya sa taya. Yung brat, masyado siyang walang hiya. Ngunit nang maisip ni Zongliang ang ginawa niyang pagpapalaganap ng kanyang miniature universe, hindi niya maiwasang maramdaman na siya ay walang hiya. Bakit siya biglang tinawag ng Old Ancestor? Tanong ni Zongliang na may mapait na ngiti. Tumawa si Senior Brother Sun at sinabing, hindi ko alam. Nagmamadaling pumunta rito ang brat na iyon na parang may apurahang negosyo, at pagkababa niya, pinatawag siya ng Old Ancestor sa loob para makipag-usap. Dahil sa mga salitang iyon ay nagngangalit si Zongliang at palihim na sampin siya sa pagiging palihim. Tiyak na tumakbo siya hanggang dito pagkatapos putulin ang aking divine sense na nakalock sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zongliang na tatawagan ng Old Ancestor si Yang Kai sa ganoong sandali. Ang orihinal na intensyon ng batang lalaki ay dapat lamang na gamitin ang kakaibang lugar na ito upang itago sa loob ng ilang panahon. Tungkol naman sa paglalarawan ni Senior Brother Sun tungkol kay Yang Kai na nagmamadali, na parang may apurahang bagay, maaaring nalaman na ni Senior Brother Sun ang dahilan ng bagay na iyon. Bagaman ang kanyang tungkulin ay bantayan ang lugar ng pag-urong ng Old Ancestor, malamang na alam niya ang tungkol sa nangyari dahil sila ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan. Kung hindi siya tatawa ng napakamapanukso. Biglang naalala ni Zongliang ang isa pang bagay at apurahang nagtanong. Lubusang gumaling na ba ang mga sugat ng Old Ancestor? 8 taon na ang nakalipas mula nang matalo ang Black Ink Clan Army, at ang Old Ancestor ay umaatres mula noon upang pagalingin ang kanyang mga sugat, kaya maaaring may pagkakataon na gumaling lahat ang kanyang mga sugat. Sa kasamaang palad ay umiling si Senior Brother Sun at sinabing, hindi ko alam, ngunit ito ang unang pagkakataon nitong mga nakaraang taon na nagpadala ng mensahe ang Old Ancestor sa labas ng mundo. Matapos marinig ang mga salitang iyon, agad na naunawaan ni Zongliang ang sitwasyon. Tila ang Old Ancestor ay hindi pa ganap na gumaling. Kung tutusin, hindi naging madali para sa isang 9th grade Heaven Opening Realm Master na pagalingin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, malamang na bumuti ang sitwasyon ng Old Ancestor, kung hindi niya tatawagan si Yang Kai na pumasok sa loob. Matapos tingnan ang malaking insenso sa harap ng Western Army Headquarters, napansin ni Zongliang na may natitira pang ikalimang bahagi nito, kaya may ilang oras pa. Ayaw niyang umalis ng ganoon lang, at dahil may natitira pang oras, maaari na lamang manatili si Zongliang dito at maghintay kung lalabas si Yang Kai bago matapos ang oras. Namayani ang katahimikan sa harapan ng palasyo. Samantala, sa loob, si Yang Kai ay nakaupo na naka-crossleg sa harap ng isang matandang lalaki na may puting balbas at buhok. Payat at puno ng kulubat ang matanda. Nakasuot siya ng plain robe at kasalukuyang nakayapak, hindi man lang nagpaparamdam ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Master. Hindi man lang naramdaman ni Yang Kai ang anumang pagbabago sa enerhiya mula sa matandang ito. Kung magkakilala sila ng hindi alam ang pagkakakilanlan ng isa't isa, tiyak na ituring siya ni Yang Kai na parang isang ordinaryong matandang lalaki at hindi isang 9th grade Old Ancestor na nakatayo sa pinakatuktok ng martial daw. Ang paglilinang ng Old Ancestor ay malamang na nakamit ang isang estado ng katahimikan sa pambihira. Kung hindi niya kailanman binigyan ng ganoong impresyon si Yang Kai. Laking gulat ni Yang Kai na tinawag siya ng Old Ancestor. Noong una siyang dumating dito, sinadya niyang makilala ang Old Ancestor, ngunit dahil ang huli ay nasa proseso ng paggaling mula sa kanyang mga sugat, hindi siya nakilala ni Yang Kai. Sa sandaling ito, ipinakita ni Yang Kai ang paglikha ng purifying light sa harap ng Old Ancestor, na natural na isang bagay na hiniling ng huli sa kanya. Sa proseso, ang Old Ancestor ay maingat na nagmasid at iniabot pa ang kanyang kamay upang kunin ang purifying light matapos itong mabuo upang mas matingnan ito. Si Yang Kai ay hindi nang ahas na magsalita ng marami at tahimik na naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang tumango ang Old Ancestor at inutusan si Yang Kai na iunat ang kanyang mga kamay upang masuri niya ang dalawang marka. Bagamat hindi masabi ni Yang Kai kung ano ang nakita ng Old Ancestor mula sa mga marka sa likod ng kanyang mga kamay, ang huli ay malinaw na masusing nag-iimbestiga sa kanila na may napakaseryosong ekspresyon. Ilang sandali pa, bahagyang tumango ang Old Ancestor at biglang ngumiti. Ang liwanag na ito ay talagang malalim at misteryoso.
Ang Burning Light at Seren Glimmer ay talagang karapat-dapat na tawaging sinaunang great expert. Ang kanilang lakas ay hindi ko kayang abutin. Nagulat si Yang Kai sa kanyang mga sinabi. Masyado kang mahinhin, Old Ancestor. Ayon sa sinabi ng Old Ancestor, tila inaamin niya na mas mababa siya sa Burning Light at Seren Glimmer. Paanong hindi mabigla si Yang Kai dyan? Ang 9th Grade Heaven Opening Realm ay ang pinakamataas na maaaring makamit ng tao, at palagi nang iniisip ni Yang Kai na ang gayong master ay maaaring makipagkompetensya sa Burning Light at Seren Glimmer. Ang Old Ancestor, gayunpaman, ay humiling. Hindi ako mahinhin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Noong unang sumulong ang Old Master na ito sa 9th grade, pumunta ako sa Chaotic Dead Territory para makipagpalitan ng galaw sa dalawang iyon. Naaalala ko ang karanasang iyon. Hindi niya sinabi kung ano ang resulta ng sparring match, ngunit si Yang Kai ay may malabong pakiramdam na ang Old Ancestor ay dumanas ng ilang uri ng pagkatalo. Alam ko ang tungkol sa nangyari sa Inner Sanctum. Ang Purifying Light na ito ay isang paraan para alisin ang Black Ink Strength, kaya dahil nakuha mo na ang pagkakataong ito, dapat kang magsumikap na mapangalagaan ng mabuti ang iba. Magalang na sinabi ni Yang Kai. Susunod si Junior sa iyong mga utos, Old Ancestor. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya. Old Ancestor, may isa pa akong ire report. Sige lang, bahagyang tumango ang Old Ancestor. Ang Junior na ito ay hindi pumasok sa Black Ink Battlefield sa pamamagitan ng No Return Pass. Sa halip, pumunta ako rito sa pamamagitan ng Void Corridor. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, ang mga mata ng Old Ancestor ay nanliit. Sabihin mo pa, ipinaliwanag ni Yang Kai ang nangyari sa Black Prison. Sinimulan niya ang kanyang kwento pagkatapos ng kamatayan ng Royal Lord, pagkatapos ay inilarawan kung paano nabuo ang Void Corridor, kung paano siya pumasok ng mag-isa at tinatakan ang Void Corridor gamit ang Space Principles, at pagkatapos ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang sealed world na umiral sa Black Ink Battlefield. Naselyuhan ko na ang corridor gamit ang aking secret technique, at malamang na nasira na ang sealed world na iyon, ngunit maaaring umiiral pa rin ang Void Corridor. Ilang tao ang nakakaalam tungkol dito? Tanong ng Old Ancestor sa malalim na boses. Sumagot si Yang Kai. Nakilala ko ang isang Black Ink disciple na nagngangalang Meng Chi sa sealed world na iyon, at matapos siyang iligtas gamit ang Purifying Light, sinabi niya sa akin ang kahalagahan ng bagay na ito, at dapat kong iulat ito sa iyo at wala ng iba, kaya hindi ko sinabi sa iba ang tungkol dito. Si Meng Chi, tanong ng Old Ancestor. Pagkatapos bamantong hininga, ipinaliwanag ni Yang Kai. Gusto ko siyang isama, ngunit tumanggi siya at agad niyang isinakripisyo ang kanyang buhay pagkaalis ko. Bahagyang natigilan ang Old Ancestor, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan at napabuntong hininga, ang kanyang katapatan sa human race ay kapuri-puri. Ang kanyang pangalan ay itatala sa aking Blue Sky Pass Heroic Souls Monument. Ang Heroic Souls Monument ay isang bagay na alam ni Yang Kai. Ang isang monumento ay matatagpuan sa bawat isa sa mga Great Passes at naitala nito ang mga pangalan ng lahat ng namatay sa digmaan laban sa Black Ink Clan. Ang Heroic Souls Monument sa Blue Sky Pass, na may taas na 1,000 metro, ay nagtala ng hindi mabilang na mga pangalan, bawat isa ay kumakatawan sa isang buhay ng tao. Dito nagtatapos ang usapin ng Void Corridor. Huwag mong banggitin ito sa iba. Pahayag ng Old Ancestor. Naiintindihan ni Junior. Tumango ang Old Ancestor bago siya biglang binigyan ng matalim na tingin. Nagawa mo ang isang mahusay na serbisyo sa human race sa pamamagitan ng pagsil sa Void Corridor, na nagligtas sa 3,000 mundo mula sa isang sakuna. Umiling si Yang Kai, sinabi ni Yang Kai. Ang mga nakikipaglaban hanggang sa kamatayan kasama ang Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield ay ang mga tunay na bayani. Hindi mabilang na mga ancestor ang nagbuwis ng kanilang buhay kapalit ng kapayapaan sa 3,000 mundo habang nabubuhay at maayos pa ang Junior na ito. Ang mga pangalan sa Heroic Souls Monument ay ang mga karapat-dapat sa papuri. Ang mga patay ay may merito, ngunit gayon din ang mga buhay. Habang nagsasalita ang Old Ancestor, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at iniabot ang kanyang daliri patungo sa noo ni Yang Kai. Ang kanyang paggalaw ay halatang napakabagal, ngunit sa mga mata ni Yang Kai, ito ay tila napakabilis. Bago pa siya makapag-react ay nasa noo na niya ang daliri. Sa sandaling dumampi ang daliri ng Old Ancestor sa kanyang noo, ngumiti siya at sinabing, "Nasunog na ang insenso sa labas, maaari ka nang umalis." Natigilan si Yang Kai nang mapagtanto na bagamat umaatres ang Old Ancestor, wala sa Blue Sky Pass ang makatakas sa kanyang tingin. Tiyak na alam niya ang tungkol sa taya niya kay Zhongliang, kung hindi ay hindi niya sasabihin ang mga salitang ito.
Marahil ay ipinatawag siya ng Old Ancestor sa loob na may layuning tulungan siya. Tumayo si Yang Kai at magalang na sinabi. Maraming salamat, Old Ancestor. Pumikit ang Old Ancestor at walang sinabi habang nakayuko si Yang Kai at lumabas ng palasyo. Pagkatapos umalis sa inner room, hinawakan ni Yang Kai ang kanyang noo at nag-isip ng malalim. Ngayon lang, nang hawakan siya ng daliri ng Old Ancestor, wala siyang napansing kakaiba. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkilos na iyon, bilang isang Old Ancestor, anumang gawin niya ay dapat may layunin. Iyon ang dahilan kung bakit nalilito si Yang Kai. Sa labas ng bulwagan, mukhang nagbitiw si Zhongliang habang nag-walkout si Yang Kai. Ngayon lang, ganap na nasunog ang insenso sa harap ng Western Army Headquarters. Ayon sa taya niya kay Yang Kai, natalo siya. Puno ng kawalang kasiyahan ang kanyang puso. Kung hindi nakialam ang Old Ancestor at ipinatawag si Yang Kai sa loob, hindi sana siya natalo. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng malakas dahil hindi niya lugar na magreklamo tungkol sa mga aksyon ng Old Ancestor. Pumunta muna si Yang Kai para batiin ang senior na may apelyidong Sun bago tumingin kay Zhongliang. Habang nakataas ang kanyang mga butas ng ilong sa langit, mayabang niyang idineklara. Army Commander, titipunin ko ang aking mga tauhan at lalabas sa Great Pass. Wala kang pagtutol, di ba? Nang maramdaman ang pagkibot ng kanyang mukha, gustong sampelan ni Zhongliang si Yang Kai hanggang mamatay at pilitin siyang manatili sa inner sanctum. Pero imposible na iyon ngayon. Biglang ngumiti, sinubukan ulit ni Zhongliang na makipag-ayos. Oh, young boy. Umupo tayo at mag-usap ng mabuti tungkol dito. Bakit mo gustong pumunta sa labas ng Great Pass? Ano nga ba ang maganda sa outside world? Hindi ba mas librero at madali sa loob ng inner sanctum? Nang marinig iyon, kinagat ni Yang Kai ang kanyang leeg at sumagot. Hindi, gusto kong lumabas ng Great Pass. Army Commander, hindi ka nababalik sa iyong salita, hindi ba? Marshall Pick, Kabanata 4972. Paglabas. Kalokohan. Hinaypan ni Zhongliang ang kanyang balbas at pinandilatan. Ang haring ito ay isang army commander na namamahala sa Western Army at hindi na bumabalik sa kanyang salita. Mabuti. Tumanggo si Yang Kai. Dagdag pa ni Zhongliang. Pero walang pagmamadali. Bakit hindi ka manatili sa inner sanctum ng ilang araw at sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa sitwasyon ng Black Ink Clan? Si Yang Kai ay sumulyap sa kanya ng may pagtataka. Kahit na ang army commander ay nakipaglaban sa Black Ink battlefield sa loob ng hindi mabilang na taon, ako ay nanirahan din sa teritoryo ng Black Ink Clan sa loob ng hindi bababa sa 2 taon at naiintindihan ko silang mabuti. Hindi ko na kailangang guluhin ka, army commander. Pagkasabi nito ay itinaas niya ang kanyang paa at akmang hahakbang pasulong. Gayunpaman, hinawakan siya ni Zhongliang sa braso. Lumingon si Yang Kai para tingnan sila. Nagkasalubong ang 4 na mata, at nagngangalit si Zhongliang. Sige. Hindi ka pipigilan ng haring ito kung gusto mong umalis, ngunit dapat gumawa ng ilang panuntunan ang haring ito kasama mo. Kung hindi ka pumayag, hindi kita hahayaang umalis kahit anong mangyari. Sumimangot si Yang Kai at hinimok siya. Magpatuloy. Inabot ni Zhongliang ang kanyang kamay sa kanya. Ibigay mo sa akin ang iyong universe chart. Walang ideya si Yang Kai kung ano ang kanyang gagawin, ngunit kinuha pa rin niya ang kanyang universe chart para sa kanya. Ang universe chart na ito ay ang parehong ibinigay ni Meng Qi sa kanya noon. Ito ang universe chart ng Black Ink Battlefield. Kinuha ito ni Zhongliang sa kanya at tila may ginawa bago ito basta-basta ibinalik kay Yang Kai. Ang unang tuntunin ay hindi ka dapat lumampas sa mga hangganang itinakda ng haring ito. Sa ngayon, ang lugar sa loob ng boundary ay halos hindi maituturing na ligtas. May mga feudal and territory lords na lampas sa hangganan na ito, kaya hindi mo sila kayang labanan sa kasalukuyang lakas ng iyong Dawn Squad. Nang marinig iyon, dinala ni Yang Kai ang kanyang divine sense sa universe chart at sinuri ang mga hangganan na iginuhit ni Zhongliang. Nang maalala niya ang kanyang mga nakaraang karanasan sa pamumuhay sa loob ng teritoryo ng Black Ink Clan, at inihambing ito sa linyang ito, halos naunawaan na niya ang mga limitasyon kung saan siya makakagalaw. Tumanggo si Yang Kai. Magtiwala ka, Army Commander. Ang buhay ko ay sarili ko, kaya pahahalagahan ko ito ng higit sa sinuman. Nang makita siyang sumang-ayon, bahagyang natahimik si Zhongliang at tumanggo. Ang pangalawang panuntunan ay, maliban kung wala ka ng pagpipilian, hindi ka dapat gumamit ng purifying light laban sa Black Ink Clan. Kung gagamitin mo ito, dapat mong tiyakin na walang iiwan na saksi. Sumimangot si Yang Kai. Bakit?
Ang Purifying Light ay may kakayahang alisin at linisin ang Black Ink Strength, at ito ang tanging paraan para iligtas ang mga Black Ink Disciples at Cultivator na napinsala ng Black Ink Strength, ngunit isa rin itong matalas na sandata na gagamitin laban sa Black Ink Clan. Noong unang dumating si Yang Kai sa Blue Sky Pass, ito ang Purifying Light na ginamit niya para saktan ang isang Black Ink Territory Lord, na nagpapahintulot kay Feng Ying na samantalahin ang pagkakataon na patayin siya. Sinabi ni Zongliang. Mula noong sinaunang panahon, ang mga tao ay walang paraan upang epektibong ikalat ang katiwalian ng Black Ink Strength bago ka dumating, na siyang pinakamalaking dahilan kung bakit maaari lamang nating ipagtanggol ang Great Passes at hindi magkusa sa pag-atake. Kung malalaman ng Black Ink Clan na hawak mo ang ganoong kapangyarihan, maaakit nito ang kanilang atensyon, at marahil ay pukawin pa ang isang Royal Lord na kumilos. Paano mo lalabanan kung mangyayari iyon? Kaya, ayos lang kung wala kang gagawin, ngunit kapag ipinakita mo ang iyong mga card, dapat mong puksain ang mga ito upang maiwasan ang paglabas ng impormasyon. Napagtanto ni Yang Kai kung ano ang sinusubukan niyang sabihin at tumango. Naiintindihan ko na ngayon. Gayunpaman, Army Commander, naipakita ko na ang kakayahang iyon sa larangan ng digmaan noong nakaraang pagkakataon. Tiyak, mapapansin sana ng Black Ink Clan. Ikinaway ni Zongliang ang kanyang kamay. Isang pagkakataon ay hindi mahalaga. Kahit na napansin ng Black Ink Clan ang ginawa mo, maaaring hindi nila ito masyadong binibigyang pansin. Gayunpaman, kung gagamit ka ng Purifying Light ng paulit-ulit, at kung malalaman nila ang tungkol dito, talagang magiging magulo ang mga bagay-bagay. Ito ay mahalaga. Kung nalantad na kaya mong gamitin ang Purifying Light, hindi ka na makakaalis sa gusto mo kailanman. Ano ang ikatlong tuntunin? Tanong ni Yang Kai. Mataimtim na sinabi ni Zongliang, ang pangatlong tuntunin ay tatakas kang mag-isa kung maharap ka sa mortal na panganib. Mahusay ka sa Dao of Space at ikaw ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm. Hanggat ang isang Royal Lord ay hindi kumikilos ng personal, at hanggat hindi ka mahuhulog sa isang hindi matatakasan na bitag, kung gayon walang magagawa ang Black Ink Clan upang pigilan ka. Naiintindihan mo ba ako? Natahimik si Yang Kai. Tinitigan siya ni Zongliang. Kung hindi mo kayang tanggapin ang tatlong panuntunang ito, hindi kita papaalisin dito kahit anong mangyari. Lumipas ang mahabang panahon bago bumantong hininga si Yang Kai. Kung ganoon, papayag ako sa mga ito. Tinapik siya ni Zongliang sa balikat. Tandaan, ang iyong pag-iral ay mahalaga sa buong human race. Huwag ilagay sa panganib ang iyong sarili. Tumango si Yang Kai at ikinulong ang kanyang kamao. Kung walang ibang utos ang Army Commander, aalis na itong Yang na ito. Ibinuka ni Zongliang ang kanyang bibig na parang may sasabihin pa siya, ngunit winagayway lang niya ang kanyang kamay. Pumunta ka. Naikuyong muli ni Yang Kai ang kanyang kamao at umakyat sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang sandali, dumaong si Yang Kai sa patio ni Feng Ying, kung saan siya ay matagal nang naghihintay. Nang makita niyang bumalik siya, tinanong niya. Kumusta? Ngumiti si Yang Kai. Tipunin ang tropa at maghandang umalis. Nagulat si Feng Ying. Natalo mo ang Army Commander. Nag-ingay sina Yang Kai at Zongliang sa kanilang pagtatalo, kaya alam ng lahat sa Blue Sky Pass ang tungkol sa kanilang taya. Walang mataas na pag-asa si Feng Ying dahil naipalaganap pa ni Zongliang ang kanyang miniature universe. Hanggat si Yang Kai ay nasa loob ng Blue Sky Pass, pagkatapos ay mahuhuli siya sa madaling panahon kahit saan man niya sinubukang magtago. Gayunpaman, tila ngayon ay natalo si Zongliang sa taya. Swerte lang ako. Casual na tugon ni Yang Kai. Hindi pinag-isipan ni Feng Ying ang bagay na iyon at nagmadaling magpadala ng salita sa squad. Wala pang isang incense stick ng oras, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay ganap na nagtipon sa looban. Kasama si Yang Kai, mayroong 35 sa kanila, hindi hihigit, hindi bababa. Sa harap ng mga tao, inihayag ni Yang Kai. Lahat, nakakuha ako ng pahintulot mula sa Army Commander para umalis ang Dawn Squad ngayon, kaya umaasa ako na samahan ninyo ako at magtulungan upang lipulin at wasakin ang kalaban upang makamit natin ang karangalan para sa human race. Sa kabila ng kanilang mga hinala, lahat sila ay tuwang-tuwa nang marinig ang mga salita ni Yang Kai. Ang lahat ng naruroon ay dating isang Black Ink Disciple na nagsilbi sa Black Ink Clan, nanirahan sa kanilang mga lupain sa loob ng maraming taon, at nakita ang mga miserableng karanasan na dinanas ng iba pang Black Ink Disciples ng Black Ink Clan. Kaya, walang mas napupuot sa Black Ink Clan kaysa sa kanila. Matapos may sama bilang mga miyembro ng Dawn Squad, inasam nilang lahat ang araw na maaari silang magmarcha sa sakop ng Black Ink Clan at iligtas ang higit pa sa kanilang mga kaalyado habang naghihiganti sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan.
Sa kasamaang palad, ayaw sila ng army commander na umalis dahil sa espesyal na katayuan ni Yang Kai. Ngayon na sa wakas ay dumating na ang araw, lahat sila ay nagtaas ng manggas at sumigaw. Patayin, patayin, patayin. Ang tunog ng kanilang mga tinig ay dumaan sa eksena, at ang kanilang moral ay tumaas sa isang crescendo. Si Yang Kai ay labis na nasisiyahan sa reaksyong ito, at ikinaway niya ang kanyang kamay. Tara na. Sa isang iglap, higit sa 30 figure ang naging mga daloy ng liwanag, mabilis na tumakbo sa pangunahing mga pintuan ng Blue Sky Pass, nakilala ang kanilang mga sarili, at pinayagang makadaan, na pumasok sa walang bisa. Lumingon si Yang Kai kay Feng Ying, na bahagyang tumango bago inabot ang kawalan sa harapan niya. Nagkaroon ng maliit na pagkurap at ang aura ng pagbukas ng miniature universe ay maramdaman. Pagkatapos, lumitaw ang isang barkong pandigma na anyong malaking barko. Dawn Light. Ang Dawn Light ay orihinal lamang na isang ordinaryong squad warship, ngunit pagkatapos nagastusin ni Feng Ying ang buong halaga ng karagatan sa military merit para mabago ito sa refining hall, ang Dawn Light ay naging hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa iba pang mga warship. Ang bilang at kalidad ng mga miyembro ng Dawn Squad ay hindi rin isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong squad. Karaniwang mayroong 10 hanggang 15 katao sa isang squad, at bukod sa squad leader, na nasa 7th grade Heaven Opening Realm, may higit sa 2 pang miyembro ng 7th grade. Ang ilang mga squad ay magiging limitado lamang sa pagkakaroon lamang ng kanilang squad leader bilang nag-iisang miyembro ng 7th grade. Gayunpaman, nagkaroon ng Dawn Squad ng 5 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa isang line-up ng ganitong kalibrere na sinusuportahan ng lakas ng pakikipaglaban ng Dawn Light, maaaring hindi imposible para sa kanila na makipaglaban kahit nakaharap nila ang isang territory lord. Ito rin ang dahilan kung bakit sa kalaunan ay pumayag si Zhong Liang sa pag-alis ni Yang Kai, dahil ang lakas ay ang pinakamalaking garantiya para sa kaligtasan ng isang tao. Ang mga miyembro ng squad ay sumakay sa barko, at bukod sa 5 miyembro ng 7th grade Heaven Opening Realm, ang natitirang 30 ay mabilis na pumwesto sa isang maayos na paraan. Malinaw na ang mga miyembro ng Dawn Squad ay nagsanay na ng magkasama habang nag-aaway sina Yang Kai at Zhong Liang. Alam nila kung saan sila pupunta at kung anong papel ang kanilang pinangangasiwaan. Gayunpaman, dahil kakatatag pa lang ng Dawn Squad, hindi pa sila ganap na pamilyar sa isa't isa at hindi pa sila nakabuo ng tacit level ng pagkakaunawaan sa pagitan nila. Kaya, kailangan pa ng mga miyembro ng ilang oras para maging pamilyar sa Dawn Light at sa mga kakayahan nito. Ang pinakamahusay na paraan upang itaas ang pagiging pamilyar na iyon ay upang makakuha ng karanasan sa labanan. Dahil sa ganoong mga pagsasaalang-alang, kahit na si Yang Kai ay sabik na patayin ang kanyang paraan sa sakop ng Black Ink Clan, inutusan niya ang mga crew ng Dawn Light na magpatuloy sa steady na bilis at huwag magmadali. Iyon lang para masira nila ang kanilang bagong warship. Sa loob ng cabin, binuksan ni Feng Ying ang kanyang universe chart, na naging isang larangan ng liwanag na lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat, at ang 5 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay nagtipon sa paligid nito. Itinuro ni Feng Ying ang isang tiyak na lugar. Squad Leader, ito ang Blue Sky Pass, at kasama ang Blue Sky Pass bilang sentro, ang lugar na nakapalibot dito ay Blue Sky Theater. Ang Royal Lord na nakagarrison dito ay tinatawag na Menexi. Siya ang natuklasan mo at ang lumaban sa Old Ancestor. Mayroong tacit agreement sa pagitan ng lahat ng panig na kailangan lang nating pangalagaan ang Blue Sky Pass habang hindi iniisip ang mga katabing pass. Hindi rin papasok sa Blue Sky Pass ang Black Ink Clansmen ng 2 iba pang war zone. May sarili silang kalaban. Tumango si Yang Kai sa kanyang sinabi. Natural na alam na niya ang tungkol sa pangunahing impormasyong ito. Sa Black Ink Battlefield, ang bawat human race Great Pass ay tumutugma sa isang engranding oas. Nagpatuloy si Feng Ying. Nahanap mo si Menexi sa kritikal na sandali nang siya ay nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala, pagkatapos ay tumanggap siya ng karagdagang mga pinsala mula sa Old Ancestor. Kakailanganin niyang mag-isa sa kanyang Black Ink Royal City nang hindi bababa sa 100 taon upang makabawi at hindi na muling lalabas ng walang dahilan. Kaya, ang pinakamalaking banta ay maaaring baliwalain. Bukod pa rito, pagkatapos ng huling laban, maraming nasawi sa mga territory lords. Batay sa pinakabagong katalinuhan, dapat ay wala pang 60 territory lords sa ilalim ng Menexi Royal Lord ang natitira, marami sa kanila ay abala rin sa pagsisikap na makabawi. Lahat sila ay nakakalat sa malaking lugar ng digmaan, kaya hanggat sapat ang ating pag-iingat, malamang na hindi tayo makabunggo sa alinmang territory lords. Para naman sa Black Ink Clansmen sa ilalim ng Territory Lords, dapat walang isyo ang Dawn Squad sa pakikitungo sa kanila. Napakagaling.
Tumango si Yang Kai bilang kasiyahan. Pagkatapos ay itinuro ni Feng Ying ang ilang partikular na lugar. Ang tatlong lokasyong ito sa paligid ng Blue Sky Pass ay sapat na malayo na halos maituturing silang dulo ng teritoryo ng Black Ink Clan. Ang Inner Sanctum ay nag-set up ng mga forward camp sa bawat isa sa tatlong lokasyong ito, bawat isa ay pinangangasiwaan ng isang 8th grade master. Ang mga forward camp na ito ay makakapagbigay ng mga supply para sa ating mga sundalo. Mayroon ding mga artifact refiner at array masters na naruroon na maaaring mag-ayos ng mga artifact at warship. Maaari rin kaming magulat ng military merit doon. Nagulat si Yang Kai. Naglagay pa nga ang Inner Sanctum ng mga forward base sa tatlong lugar na ito. Ito ang una niyang narinig, kaya hindi niya maiwasang magulat.